Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay madalas na inaabangan ng mga traders at investors ang altcoin season. Ito po ay isang panahon kung kailan mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga altcoins kaysa kay Bitcoin. Pero bakit tila po naantala ito sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-akyat ni Bitcoin? Ayon po sa mga eksperto, maraming bagay ang nakaapekto sa delay nito. Mula po sa pag-usbong ng mga institutional investments hanggang sa pagbabago sa market dominance ni Bitcoin. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, kung ano po yung atin pong alamin, kung ano yung mas malalim na paliwanag tungkol dito at kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Unang-una ay ano nga ba ang altcoin season? Ang altcoin season ay isa po itong yugto sa crypto market kung saan ang altcoins o mga altcoins ay ito po yung mga cryptocurrency maliban kay Bitcoin ay nagpapakita po ng mas mataas na growth or paglago kumpara kay Bitcoin. Karaniwan ito po ay nagaganap kapag ang capital o pera sa market ay nagre-rotate mula kay Bitcoin papunta sa mga altcoins. Sa panahon po ng mga altcoins o sa panahon po ng altcoin season, ang mga coin tulad po ni Ethereum, Cardano at iba pang mga altcoins ay maaring magbigay ng malaking kita sa mga investors. Subalit, sa kasalukuyang sitwasyon ay tila naantala po ang inaasahang altcoin season na ito. Ngayon ay bakit po na-delay ang altcoin season? Ayon sa mga eksperto ay marami pong dahilan kung bakit naantala ang altcoin season. Ang unang-unang dahilan ay ang tinatawag po na Bitcoin dominance. Ang kasalukuyang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin na umaabot na ng mahigit 61% sa nakaraang 3 buwan ay pangunahing sanhi ng delay. Sa panahong ito ay mas marami po ang pumapasok na pera kay Bitcoin kaysa sa mga altcoins. Kapag mataas po ang dominance ni Bitcoin sa market, mas kaunting capital ang napupunta sa mga altcoins, kaya't hindi po agad nagaganap ang rotation na inaasahan. Pangalawa ay ang pag-usbong po ng mga institutional investors. Isa sa mga pangunahing pagbabago sa crypto market ay ang pagpasok po ng mga institutional investors tulad ng mga kumpanya at mga exchange traded funds or ETF. Ayon po kay Ki Young Ju, siya po ang CEO ng CryptoQuant. Ang mga investors na ito ay hindi karaniwang nagre-rotate ng kanilang Bitcoin holdings papunta sa altcoins. Sa halip, mas nag-focus po sila sa long-term na paghawak ng Bitcoin, kaya't naapektuhan ang liquidity na maaring mapunta sa altcoins. Ayan. Pangatlo ay ang kakulangan po ng bagong capital. Ayon po sa mga analyst, ang altcoin market capitalization ay nananatiling mababa kumpara sa all-time high nito. Nangangahulugan ito na kailangan ng mas maraming sariwang capital or fresh capital upang muling buhayin ang interest interest sa mga altcoins. Sa ngayon, tila mas nakafocus po ang bagong capital sa capital kay Bitcoin, kung saan ay naaapektuhan ang growth or paglago ng altcoin market. Ang pang-apat o panghuli ay ang Bitcoin dominance at ang historical patterns. Yan, base po sa historical data, ang pagbaba po kasi ng Bitcoin dominance ay madalas na nag-uudyok ng altcoin season. Kapag bumaba ang dominance nito sa ilang technical na threshold tulad po ng 200-week Simple Moving Average or SMA, ay nagsisimula ang rotation papunta sa altcoins. Subalit sa kasalukuyang sitwasyon ay nananatili pa rin ang mataas na dominance ni Bitcoin. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ang delay po ng altcoin season ay may positibo at negatibong epekto po ito para sa atin. Yan, unahin po natin sa positibo. Yan, sa positibong epekto. Kung ikaw po ay nakafocus kay Bitcoin, mas malaki ang tsansa mong makinabang sa kasalukuyang pagtaas ng presyo nito. Sa kasalukuyan, mas mainam po na i-maximize ang mga oportunidad kay Bitcoin habang mataas ang demand mula sa mga institutional investors. Yan, sa negatibo naman ay para sa mga investors na heavily invested sa mga altcoins, maaari pong makaapekto ito sa short-term gains. Ang mabagal po na pag-usag ng altcoin season ay nangangahulugan ng mas mahabang paghihintay para sa malaking returns.
Ayan. Sa kabila po ng delay ay dapat pong laging tandaan na ang crypto market ay cyclical. Ang altcoin season po ay hindi nawala. Ito'y pansamantalang naantala lamang. Kaya't mahalagang maging mapanuri sa galaw ng market at laging handa sa mga pagbabago. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Naniniwala ako na ang delay sa altcoin season ay natural na bahagi ng pagbabago sa dynamics ng crypto market. Bagamat nakakapanibago ang epekto ng institutional investments, ito rin ay nagdudulot ng stability sa market, lalo na kay Bitcoin. Ang mga Pinoy investors ay dapat pong maging flexible at handang mag-adjust sa kanilang strategies. Kung nais mong mag-focus sa altcoins, mahalaga ang pasensya at tamang timing. Sa kabilang banda, maaari ring pag-aralan ang advantages ng pag-invest kay Bitcoin habang ito po ay nasa bull run. Ayan. Ang crypto market ay isang mundo ng oportunidad at panganib. Ang delay sa altcoin season ay isa lamang paalala na hindi laging predictable ang market. Kaya maging matalino at mapanuri sa bawat hakbang. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Ibahagi po sa comment section sa ibaba. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang crypto insights. At ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.